Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ang quotation na i-share ko ngayon ay galing kay Seneca mula sa kanyang moral letters, no. Ito ang ito ang isinulat niya, no. Won't you be walking in your predecessors' footsteps? I surely will use the older path. But if I find a shorter and smoother way, I'll blaze a trail there. The ones who pioneer these paths are not our masters, but our guides. Truth stands open to everyone. It hasn't been monopolized. Marami tayong rules sa buhay at sa iba't ibang areas ng ng ating affairs, no. Sa public governance, no, sa ating bansa, meron tayong mga batas na ginagawa ng mga congressman, no. Meron tayong mga policies sa mga sa mga negosyo na ginagawa ng mga employer, no. At meron tayong mga mga rules of the game sa mga laro. At minsan meron tayong mga mga steps na ginagawa sa bawat araw para ma-fulfill natin yung goal natin, no. Nung last na na-upload ko, ang title nun ay huwag tayong maging denumero, no. At ang ibig sabihin nun, huwag tayong masyadong matalas ang linya pagdating sa tatahakin natin, no. Kasi kung tayo ay dadaan sa bundok, hindi tayo pwedeng gumawa ng straight na road. Dapat yan aayon tayo sa shape ng bundok at mismong pagbabago ng bundok, dahil hindi yan palaging hindi yan permanente, dahil nagla-landslide yan. At minsan pag nag-landslide, di mo na pwedeng daanan, hanap ka ng ibang route, ayusin mo yung kalsada. So ganon. Ang mga Stoics ay parang mga law-abiding citizens yan, dahil hindi yan palaging assertive sa ano ang dapat, no. In fact, no, mas malawak yung yung espasyo na hindi kinokontrol ng mga Stoics, no. So in short, no, masunurin ng mga Stoics sa mga hindi niya kontrolado at sa mga kumokontrol sa kanya, no. Yun nga, tulad ng mga paligid, ng tadhana, ng kalikasan, ganyan. Pero hindi ibig sabihin nun ikaw ay sunod-sunuran doon sa mga bagay na yon, no. Nandiyan pa rin yung yung pagbalanse mo sa kung saan ka man saan ka man dinadala ng tadhana, no. Okay lang sumunod sa mga matatandang kaugalian, sa mga rules, sa mga pinaniniwalaan nating tama at mali, no. Pero dapat subukin mo rin sa sarili mo if it still works, or if they still work, no? Kaya tignan niyo yung mga Stoics, no. Bakit 4 na cardinal virtues lang yung hindi kino-compromise, and the rest bahala na tayo ang mag-determine
kung ano ang tama at mali, depende sa mga indifference, no? Kaya nga may mga, mas maraming indifference kaysa sa four cardinal virtues, no? Na yung four cardinal virtues, yun yung virtue of wisdom, uh, courage, temperance, and justice, no? At once na panghahawakan mo lang yung apat na yon, hindi ka na maliligaw sa pagdedetermine kung ano ang tama among sa mga indifference. So kasi mga indifference, ibig sabihin, hindi tama, hindi mali, depende yon sa sitwasyon. At ikaw mag-determine nun. No? Halimbawa, no, yung prosperity, no? Yung pagyaman, no? Tama ba yan o mali? Hindi yan tama, hindi yan mali. Nagiging mali lang yan, depende sa sitwasyon. Nagiging tama lang yan, depende sa sitwasyon. Pero ikaw magsasabi yan, ikaw mag-determine kung tama o mali. Diba? So paano kung bawa, yumaman ka nang wala ka namang inaapakang iba. At sa pagyaman mo na yon ay may maraming nakikinabang, di ba? Kaya lang, yun, tama yon. Pero kung mali, sabihin, may inaapakan kang iba at nakakasama rin sa yon. Ngayon, paano natin nasasabing mali yun at tama? Dahil guided tayo ng virtue of justice, wisdom, courage, and temperance, no? So, ganun. Kaya hindi toxic ang mga Stoics, no. Hindi yan magbibigay ng 10 commandments na hindi mababali. Hindi ang mga Stoics ay hindi magbibigay ng ng napakakapal na libro na dapat ay sundin nyo religiously dahil otherwise isa lang hindi mo matupad ay wala ka na, no? It's all or nothing, no? Hindi ganoon. Hindi purist ang mga Stoics sa ganung area. Ang mga Stoics ay purist doon sa mga importanteng bagay lang. Then the rest, ikaw na bahala. So kaya nga bakit isa sa mga basic principles ng Stoicism ay to live in accordance with nature and reason, no? Actually, yun yung translation, no? To live in accordance with our reason. Then pag translate mo to live in accordance with our nature. Dahil tayong mga tao, kumpara sa mga hayop, ang pinagkaiba natin sa kanila ay yung kapasidad natin na mag-isip, di ba? So, ngayon yun ang natin, nature natin. So, hindi natin nature yung kamukha ng iba na kaya sila nabubuhay ay dahil sa pangil nila, iba dahil sa sungay nila, iba dahil sa pakpak nila, at iba ay dahil sa mga kuko nila. Pero tayo, kaya tayo nagpo-flourish, ay hindi dahil sa mga anumang mga ibang mga physical na aspeto na yon na wala tayo, kundi yung reason natin na meron tayo at wala yung ibang nilalang. At yun yung nature natin at dapat mabuhay tayo according to our nature. So yun, ganoon ang sinasabi ng mga Stoics. So ngayon, paano natin isasabuhay ito kung hindi tayo gagamit ng reason? At paano tayo gagamit ng reason kung sunod-sunuran lang tayo sa basta-basta sa sinasabi sa ating ito ang dapat mong gawin, ganyan. So kaya nga hindi dapat tayo dinumero dahil dapat lahat tinetest natin, no? Test the water kung ika nga, di ba? Bago ka magsabing ito ang mali, di ba? Obey first before you complain. Narinig din siguro yan, no? Yan. Ini-implement ng mga Stoics yan, obey first before you complain. Kasi ang pinaka talagang magaling or sabihin mo matinding mag-complain yung mga obedient. So, mas pakikinggan mo yan dahil obedient yan. So, dapat ganun muna tayo, no? Pero when time comes na kailangan mo talagang tumaliwas, katwiranan mo, no? So, ano ba tong tinutukoy ko dito? So, marami tayong mga matatandang paniniwala at kultura na nagiging toxic sa panahon ngayon dahil hindi na siya angkop o applicable, di ba? So, kung may mga political
ideologies kayo dyan na mga sinauna pa at hindi na angkop ngayon, it's high time na na pag-isipan ito, Ah, kasi kahit sa religious beliefs, ah, nag-evolve ang ang Christianity out of uh, this principle na dapat uh, maging balanse, so wala tayong Christianity, si Jesus Christ dumating para sabihin sa atin tong ganito, yung sinabi ni Seneca, di ba? Kung hindi, di sana yung mga sinaunang paniniwala ng mga Hudyo ay hindi na mababali 'yon. Pero dumating si Jesus Christ na dala ang kakaibang mga kakaibang presentasyon ng katotohanan at may mga introduce na bagong kaparaanan kung paano tayo mabuhay, na tumataliwas doon sa mga nakaraan. Pero nagpapakita ng fulfillment ng old. Dahil yung new ay palaging fulfillment ng old, So same thing, ganun yung mensahe ni Jesus Christ, Pero hindi naman sa hindi naman sa pagsasabing ang mga Hudyo ay mga niluma na. Hindi, ayokong maging religious bigot dito, Nagbibigay lang ako ng example, So kasi kahit sa sa Judaism, di ba? Meron silang mga bagong ngayon doon, mga bagong mga kaisipan, di ba? Na kumpara sa old ay ay medyo malayo na rin, di ba? Kahit sa anumang mga religious denominations, mga ganyan. Pero however, guardiyahan niyo yung sarili niyo sa pagiging sa masyadong pagbibigay ng emphasis sa bago at pagbabago, diba? Hindi lahat ng bago o pagbabago ay mabuti, Ang sinasabi dito ay bumalanse tayo na meron talagang mga niluma ng mga prinsipyo, So, yan ang mahirap kapag masyado tayong dinumero. Halos sa lahat ng bagay talagang may mga steps tayo, kasi hindi natin nalalaman kung ano yung dapat nating i-priority o yung hindi i-compromise. Kasi lahat yan para bang wala na tayong dapat i-compromise. Hindi. Dapat lagi tayong stick doon sa mga importanteng bagay na hindi natin dapat i-compromise. Ang problema kasi, so pati sa kaliit-liitang mga bagay, uncompromising tayo, pero sa importanteng bagay kino-compromise natin. That is stupidity, di ba? So halimbawa, nilikha ang batas para para maging maayos ang ating buhay upang protektahan ang ating species, so in other words, halimbawa meron kang batas tungkol sa human rights, at yung mga batas na yun ay para protektahan ang karapatang pantao, tapos ito ang batas gagamitin mo para sabihin tama ka doon sa pagsupil sa karapatang pantao. So ngayon, dahil sa teknikalidad na ipapakita mong wala kang nilalabag, pero yung yung intent at yung kahihinatnan doon ay paglabag sa karapatang pantao, ganon. So ganon tayo nagiging stupid, So sa pananampalataya, sa pagsunod sa ating mga sa mga ating regardless kung anumang religion meron tayo, nagiging ipokrito tayo, di ba? Halimbawa tinuturo sa atin na sa ating relihiyon na maging maging ang tawag ito, malambot ang puso, o kaya sige, maging malambot ang puso, pero nagiging matigas ang puso natin dahil dun sa pagsunod sa rules. So therefore it defeats the purpose, Nagiging double standard na kapag ang rules ay hindi na angkop sa kasalukuyan. That's why marami tayong mga mga old ways na
na hindi na natin ginagamit sa panahon ngayon. So, pero paano natin nalalaman yon? Nalalaman kung ano yung mga what works and what doesn't. No? Siyempre, dapat guided pa rin tayo. Kaya nga sinabi ni Seneca na hindi naman niya sinasabing tatalikuran yung yung lahat, di ba? Mas gusto hindi niya maging guided ng mga sinasabi ng mga sinauna. Pero yun ay sa paggamit mo ng reason. Yung paggamit mo ng reason, nagagawa mong balansehin ano yung pinaka-importante na hindi mo i-compromise at nalalaman mo ano yung mga dapat i-compromise dahil gumagamit ka ng reason. Pero pag hindi ka gumagamit ng reason o ng katuwiran o ng isip at sunod-sunuran ka na lang sa kaisipan ng iba, hindi mo mamamalayan, madadapa ka na lang at hindi ka na makakatayo at aapahan ka na mismong mga mga sinusunod mo. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.